Ayan, palapakan natin si Jesus. Ayan, magandang hapon po. Wait lang po, no? Ayan, pasensya na. Hello, sound, praise. Hello, sound. Hello, sound, check, praise, praise, sound, check, praise, sound. Ayan, sige po, palapakan natin si Jesus muna. Ayan, salamat sa Lord. Nagkita-kita po ulit tayo. Doon po sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Ronald, Pastor Ronald, na long hair, na pagkakamalang rakista. Ako po kasi ay under po ng vow. No? Ako po ay tinawag ng Lord para maging Nazarite vow. Alam niyo yung Nazarite vow? No? Na hindi po ko inborn, hindi po. Nung nakaraan lang po kung sa Panginoon, 2 years ago na italaga yung aking sarili, pati yung aking buhok na huwag pagpupukit. Kaya wala pa po nagugupit ang nagugupit sa akin. Anyway, ako po kasi ay nasa prophetic Christianity. No, kaya hindi ko maintindihan ng ibang mga kaibigan kong pastor. No, bagamat ako po ay nagpapastor, ako po ay under ng prophetic Christianity. Parang nag-i-echo siya. Hello, sound, praise. Praise. May Bible po ba kayo? Sino ba may Bible? Babasahin ko na rin po yung buong context para medyo maunawaan po natin. John chapter 5, verse 1 hanggang 20. Pero mapupusan ko po yung verse 17, 18, 19, and 20. Ang pagpapagaling sa Bethsaida o Bethesda. Pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo. Ngayon po, pista po ngayon. Ngayon po ay tinatawag na Feast of Tabernacle. Sino po nakakalam ng Feast of Tabernacle? Sa Feast of Tabernacle, ngayon po yung celebration po nila. Sa Feast of Tabernacle po, yun po yung pista ng huling ani nila. Huling ani. So yung huling ani po na yan, sa spiritual, yan tumutukoy po sa huling harvest time. Naniniwala kayo na marami pong makakakilala kay Lord ngayong last days? Hello? Aani tayo ng napakaraming kaluluwa ngayong panahon natin. Amen? So now, sa lungsod na ito ay malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsaida o Bethsaida. Ang ibig sabihin po ng Bethsaida in Hebrew word is house of mercy. Ano po ibig sabihin ng Bethsaida? House of mercy. Kasi hindi naman siya Tagalog eh. Ito po ay salitang Hebrew or Greek, no? Sa salitang Greek po, ibig sabihin po niyan, ang meaning po niyan is house of mercy o house of mercy. Lugar kung saan ang biyaya ng Panginoon ay naroon. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Verse 4, sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinagagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita niya si Jesus at alam niyang matagal nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Verse 9, noon may gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noong noon ay araw ng pamamahinga. Alam naman po natin, sa panahon ng Biblia, tuwing araw po ng pamamahinga, bawal po silang kumilos, bawal silang magbuhat sa araw po ng pamamahinga. Ngayon po, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya.
sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Remember this, sa Hebrew po, kapag may sakit ang tao, inihihiwalay po nila yun. Kasi po, sa Bible po, kapag may sakit ka, ikaw ay kinoconsider na nagkasala o marumi. Kasi alam niyo po ba na ang sakit natin, bunga ng ating pong katigasan ng ulo? Parang ayaw na maniwala. Alam niyo po ba karamihan ng sakit ng tao ay bunga ng katigasan ng ulo? At alam niyo po ba ang pinakamahirap na salita? Yung word na disciple o disiplina. Kasi karamihan po ng sakit ng tao, nakukuha po natin sa ating pong kinakain. Hello? Minsan nagreklamo tayo sa Panginoon, Lord, bakit ako na-high blood? Kain kayo ng kain ng mataba. Bakit ako nagka-diabetes? Kaya nga po, kapag ang isang tao hindi dinisiplina ang kanyang sarili, karamihan ng sakit, bunga po ng karagawa ng isang tao. O dahil po sa lack of discipline. Hello? Sino dito gusto mapabuhay? Teka lang, balik-talik ko na lang, reverse psychology. Sino gusto mamatay? Kumain ng mga bagay na matatamis. Lahat ng bawal kainin nyo. Puminom kayo ng 1 litro ng soft drinks. Kung gusto nyo makita si Lord. Hello? 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 Alam niyo po ako po ay 36 years old na po ako. Nag-decide na po ako sa buhay ko, itong taon na ito, na hindi na po ako mag-soft drinks. Alam niyo po ba na ang taong soft drinks napakataas ng sugar? At kapag tumaas ang sugar mo, naging diabetic ka, lahat yung magkakaroon ng komplikasyon. Lagi masakit ang mata mo, o pwede kang may pabulag, sumakit lagi ang paa mo, kung ano ang klase naramdaman natin sa. Ngayon po, dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain. Dito na po ako mag-focus, no? Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain. Hanggang ngayon at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayon ay pinapapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Verse 19. Ang kapangyarihan ng anak. Sabi niyo nga po anak. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo, walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niya, ginagawa ng ama ang siya lamang ginagawa niya. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Verse 20, last verse po. Sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama upang kayo'y mamahal. Okay. Ito po yung kwento. Bubud po muna yung kwento bago po pumasok sa topic ko. Sa Bethsaida, lahat ng may sakit nandoon. Kasi bawal po yung isang taong may sakit na humalibino sa walang sakit. Kasi kapag may sakit ka, tinuturing kang makasalanan o kaya marumi. Kaya kapag ang isang tao nagkaroon ng regla, ang isang babae, inihihiwalay po siya. So yun po sa panahon ng Biblia, kasi naniniwala sila na ang sakit ay may kinalaman sa kasalanan. Hello? Ngayon, meron po isang lalaki ko na 38 years na po. Ilan taon na po? 38 years na po siya may sakit. At nandun siya sa Bethsaida, sa Bethesda, kasi meron po ito na may tubig po, may may punduhan ng tubig. At taon-taon, sabi na sa araw ng pista, maaaring Passover po ito, taon-taon, yung anghel ng Lord mula sa langit, bumababa, kinakalkaw yung tubig. At ang sino ang unang-unang makalusong doon ay gumagaling. Kaya ang ibig sabihin ng Bethesda ay house of mercy. Kung saan ang Diyos nagbibigay ng biyaya sa tao para gumaling. Amen. Now, ilan taon na po yung lalaki? 38. Ang 30 sa Bible is maturity. Si Jesus Christ po ay nag-ministry sa
edad na 30 years old? Ano daw po ang 30? Ano daw ang 30? Maturity. Sabi niyo po maturity. Ang isang lalaki, nagmamature, fully mature siya sa edad na 30 years old. Kaya kapag kayo ay dumidende pa rin, at makasboy pa rin kayo pag 30 years old na kayo, naku po. Hello. Amen. Si Jesus, nasimula siya ng ministry niya, 30 years old po siya. Ang number 8, 30 plus 8, ang number 8, ano ang ibig sabihin ng 8 sa Hebrew? Tinakalam. Hindi ka alam ibig sabihin ng 8 sa Bible? New beginning, sabi ko na new beginning. O, pag pinagsama mo, 30 plus 8, maturity plus new beginning, ano ibig sabihin? This is the new beginning of maturity. O, galing ni Kuya. Now, eto, ngayon, kung binuhat mong lalaki, hindi na kilala si Jesus. Ngayon, ang problema, ginawa ito ng Panginoon sa araw ng pamamahinga. Bawal kasi magbuhat sa araw ng pamamahinga. Ngayon, pamagatangkula lang po itong sonship. Sabi niyo nga po, sonship. Sonship. Sino dito gusto lumago sa kanyang pananampalataya? Taas kamay. Taas. Hindi nga, gusto niyo lumago? Amen. Alam niyo po ba, nasimulan po kayo na born again, ang goal ng buhay niyo, lumago kay Lord, makilala niyo pa si Lord, maintindihan niyo pa si Lord. Ano sabi niya Apostol Pablo? Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kanyang paghihirap, makibahagi sa kanyang paghihirap, at matulad sa kanyang kamatayan. Hello? Gusto niyo ng kape? Ulitin ko po, na sonship. May 5 level ng paglago. Sabi nyo nga po 5. Ilan daw po ang step po para sa maturity? May 5. Tingnan natin kung nasa sana kayo. Una, believer. Mananampalataya. Simula na tumanggap ka kay Jesus Christ, yun yung first step. Unang hakbang, grade 1. Kapag ikaw tumanggap kay Lord, ang tawag sa'yo, believer. Sabi niyo believer. Mananampalataya. So, ang isang tao tumanggap kay Lord, John chapter 1 verse 21, binigyan ng karapatang, John 1 verse 12, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay, nasa first ano na? First level. Ang first level ay, anong first level? Believer. Malakas naman boses ko eh. Pangalawa po, after nyo po maging believer, huwag kayong mag-stay dyan sa pagiging mananampalataya. Kasi ang pagiging mananampalataya, walang commitment sa church. Kapag ikaw, Kristiyano ka, 3 years ka na, 4 years ka na, wala ka pa rin commitment sa simbahan, ang tawag sa'yo, believer, at hindi ka lalago. Hello? Hello? Pastora, ayaw na naman kayo. Parang galit yata sa akin. Sorry. Ay, nga po. Ulitin ko po. Ulitin ko. Asa may dito mananampalataya? Sino dito may ministry? O sino walang ministry? Wala pa siyang ginagampanan sa church. So kapag wala kang ginagampanan sa simbahan, wala kang ministry, ibig sabihin, baby Christian ka pa rin. Ikaw ba ate? Pagkakatiwalaan mo yung anak mo ng 1 milyon? Kung ganyan kaedad? Ang baby ba binibigyan ng 1 milyon? Pinaglilinis ba ng bahay ng baby? So kapag hindi ka nabigyan ng Diyos ng ministry, wala kang ministry sa church, wala kang ginagampanan sa loob ng simbahan, ibig sabihin hindi ka na pagkakatiwalaan. Hello? Masakit ba? Ano? Parang grabe ka naman, pastor. Isa ka lang pumunta rito. Bakbakan mo naman kami. Hello? Makinig kayo sa akin. Walang Kristiyanong lumalago na church goer. Simba, uwi, simba, uwi, simba, uwi. Hindi na babago buhay. Kinakailangan mong pumasok sa next level. From believer into what? Next. Mananampalataya ka na. Sino gusto next level? Taas kamay. Oh. Taas kamay. Wala na. Okay na kayo sa kanyang buhay niya. Simba, uwi, okay na kayo dyan? Kaya
dati, okay ka na sa simba? Simba, uwi. Okay na kayo doon? Okay, pagdating nyo sa langit. Anong gantimpala ninyo sa langit? Uwi kayo. Diba? Laging pwede nila Pastor Ramon, di ba? Ano sabi nila? Tansyan lang yung corona mo sa langit. Kasi bakit? O kaya, ang ibigay sa'yo ng Lord doon, silya. Kasi bakit? Ang naging ministry sa simbahan, tagaupo. Oh. Okay, una, believer. Introduction pa lang ako, no? Pangalawa, pag gusto mo mag-level up, gusto mo mag-mature, gusto mo makilala si Lord, papasok ka sa pangalawang level, grade 2. Ano yung grade 2? Disciple. Sabi mo nga po, disciple. Ano yung sabihin ng disciple? Pupil. Mag-aaral ka na. Mag-train ka na. I-train mo yung sarili mo para maging nagamit-gamit ka. At yung word na disciple, isa po sa pinakagusto ko doon, kalapit niya yung word na discipline. Sabi niyo nga po, discipline. Kayo po ba disiplinado? Kapag disciple ka ni Lord Jesus Christ, dapat disiplinado ka muna sa oras. Amen. Ayan. May umakit pa sa langit. Ayan. Ano ito? Parang langit, akit pa na eh. Ito first heaven, yung second heaven. May third heaven pa ba ito, Pastora? Meron pa, no? Pangalawa, disciple. Sabi niyo nga po, disciple. Kapag disciple kayo, kinakailangan, nasa isip ninyo, dinidisiplina kayo ng Lord. Dapat disiplinado kayo. Tama hindi? Tama po hindi? Disiplinado ba tayo sa oras? Hanggat meron kang Pilipino time, hindi ka magmamature. Kaya po, sa amin ko, i-upload ko po yan. Sabihin niyo ako sinungaling. Kahit yung mga membro po namin, pag sinabing alas 4 ang simba, alas 2 pa lang, alas 3 na sa church na, advance sila ng 2 hours, at least 2 hours. Kaya minsan sabi namin, saan tayo? Kung gagawin natin, lahat tayo nandito na. Masarap yung gano'n, di ba? Kasi bakit? Ang church, hindi naman tao, hindi naman si Pastor pinaglilingkuran. Sumasamba tayo sa buhay na Diyos. Pinupuri natin ang buhay na Diyos. Kaya sabi ko sa kanila, kung magsisimba kayo, tapos late kayo, huwag na kayong magsimba. Ano tingin natin sa Panginoon? Basurahan ng oras? Basura. Uwi na ako. Parang galit sa akin. Hello? Hello? Paano magmamature ang isang Kristiyano? Sisimba, uwi, yung utang, bumulutang pa. Tama hindi? Tapos, pinistay ko lang buksan, ang pinabuksan Facebook. Puro selfie pa sa Biblia. Tanongin mo kung tinuro ni Pastor, walang naiintindihan. Kaya nga po, pagtapos mo maging believer, dapat maging disciple ka na. Yung word na disciple, ibig sabihin nun, handa ka magbasa ng Biblia, disiplinahin yung oras mo sa pag-aaral ng Biblia, may panahon ka sa pananalangin, may panahon ka sa ministry, may panahon kang disiplinahin yung sarili mo, sa ngayon maging kagamit-gamit ka. Ang isang kutsilyo kinakailangan hasain, disiplinahin, paano maging matalas. Alam niyo po, bago po ko tumayo dito, bago ko maging pastor, gaano katindi ang disiplina ang ginagawa sa akin ng Panginoon. Kaya kung gusto niyo gamitin kayo ng Lord, magpa-disiplina kayo. Kaya sa mga membro natin sa simbahan, tinatanong ko, sino pastor? Kayo po. Susunod ka sa akin o hindi? Kung hindi, mag-iwan yung namin, yung parang. Alam niyo ba, propeta ako eh. Nagpapalayas ako ng tao sa church. Lahat ng mga ayaw sumunod sa akin, magtigas sa ulo, pinapalayas ko. Kasi alam niyo bakit? Amos 3:3, hindi pwede magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo. Pwede ba kayo magsama ang dalawa, hindi nagkakasundo? Kanan ka, kaliwa siya, pwede ba yun? Si Abraham, kaliwa, ikaw ang kaanak ka, si Lot. Kailangan, kung ano yung direction ng Panginoon sa church, yun yung gawin natin. Hello? Kaya marami sa simbahan na offend. Ayaw nila magsimba, ayaw nila mag-ministry. Kasi daw, dinidisiplina sila ni pastor. At hindi nga lalago kapag walang disiplina. Ang anak ng Diyos, tandaan niyo po ito, ang pwede mo lang disiplinahin yung sarili mong anak. Hindi ka pwedeng mamalo ng anak ng iba. Tama hindi? Tama po hindi? Kapag ikaw dinidisiplina, ang sabi sa Biblia, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kapag
kayo dinidisiplina ng inyong amang nasa langit. Sapagkat ang dinidisiplina ng Diyos, minamahal ng Panginoon. Ngayon po, sino dito gusto lumago kay Lord? Didisiplinahin kayo ng Panginoon. Tatlong T. Time, treasure, tsaka talent. Una sa time. Alam mo ba sabi sa akin ng Lord? Yung mga hindi na pala simba, kaya pinahintulutan niya magkasakit. Ano yung bakit? Kasi walang panahon manalangin. Tama hindi. Walang panahon mag-pray. Walang panahon magsimba. Kaya ang pinagawa ng Panginoon, para makabawi sa panahon sa Diyos, bigay niya ng sakit. Pinahintulutan niya magkasakit. Gusto niyo ba magkasakit pa tayo bago tayo magsimba? Sabi sa akin ni Lord yan, pinahintulutan ko magkasakit ng mga tao, lalo na yung mga busy at walang panahon sa akin, para kapag nagkasakit sila, may panahon na sila tumawag. Eh, huwag na natin hintayin pa magkasakit pa tayo para bago ng panahon tumawag. Time! Talent! Sabi niyo nga po, talent. Ano ba yung talent? Talento! Ano ba yung talento binigay sa iyo ng Panginoon? Dapat ikaw, disciple ka ng Lord, you have to equip, develop your talent. Huwag niyo ipagdadamot kayo yung boses ninyo, maganda boses ninyo. Ano sabi sa Biblia? Kung alam nasasamba, sa mga batong ito, kaya gumawa ng Diyos na anak ng Abraham, nasasamba sa Panginoon. Hello? Hello? Alam niyo po, bago po mga pastor, isa po kong musikero, drummer ako sa gitarista. Minsan, mayayabang kami, no? Mayayabang kami minsan eh. Kala niyo makaka-worship kayo pag walang gitarista? Kala niyo makaka-worship kayo pag walang nagpapiano, walang maganda boses? Then na-realize ko, si Lord pala hindi nakatingin sa galing. Kailangan natin na mahusay. Di bali, sumamba tayo kay Lord nang walang mahusay ng gitarista. Kung mayabang naman. Hello? Amen. Alam niyo, sabihin ako sa inyo, kung ayaw mong mag-gitara, yung anointing na meron ka na binigay sa iyo ng Diyos, aalisin ng Panginoon niya sa iyo, ibigay sa iyo. Kung ayaw mong sumamba kay Lord, hahanap si Lord ng ibang tao na gagawa ng pinagagawa sa iyo. At aalisin sa iyo ng Panginoon yung mission mo at bibigay sa iba. Yun ang pinakamasakit. Ang tawag sa'yo, magiging zombie. Ano na, alam yung zombie? Nasa mundo ka, pero wala kang purpose. Ang sakit nun, di ba? Gusto mo makita ng zombie? Ano yung zombie? Yung nandiyan, pero wala namang pakinabang. Ay, turo na turo. Oh, disciple. Pangatlo, servant. Lingkod. Sabi nga ako lingkod. Kaya dapat, pastora, bago sila maglingkod, bago sila maging ministry, mag-disciple muna sila. Sa church po namin, hindi po ako nagbabaptize ng hindi dinidisciple. Aantir ko talaga sila ng 3 months discipleship. Magtuturo ako ng 3 buwan discipleship bago ko sila bautismuhan. At pag nabautismuhan ko sila, tsaka ko parang sila ilalagay sa ministry. Kaya dapat bago maging servant, maging lingkod, maging disciple muna. Hello? Amen. So yung discipleship, after discipleship yung lingkod, servant. After po ng servanthood, ang next level, natawag na friend. Sabi ni Jesus Christ, hindi ko na kayo pinatawag na kaibigan sapagkat naalipin. Sapagkat ang alipin ay walang alam sa plano ng kanyang amo, kundi pinatawag ko kayo na kaibigan. Yung pinaka-apat na level ng Christianity is friend. Sabi niyo nga po, friend. Una, believer, mananampalataya. Pangalawa, disipulo. Pangatlo, servant. Pag naging servant ka na Lord, naglilingkod ka na sa Panginoon. Inaari mo na yung buhay mo kay Lord, maglingkod ka na sa Kanya. Kung puso ka na naglilingkod. Pangapat, after mo maging servant, pwede ka pang pumasok sa mas mataas na level. Yung tinatawag na friend. Sabi niyo nga po, friend. Siya dito may best friend. Alam niyo ba, sabi nila, hindi ko na kayo tinuturing na alipin, kundi kaibigan. Kapag kayo po naging kaibigan ng Panginoon, yung sikreto na Lord, sabihin niya sa inyo. Ano daw? Yung sikreto, sasabihin sa iyo ng Panginoon. Kung ano yung mangyayari sa Pilipinas, ano yung plano ng Panginoon sa mundo, ano yung plano ng Diyos sa mga kaibigan mo, sa family mo, isasabihin sa iyo ng Lord. Hello?
Sino gusto dito sabihan ka ng Lord ng kanyang sikreto? Mag-level up. O, pinaka-final maturity. Sabi nyo nga po, son. Sonship. Daughtership, no? Magiging mature na anak. Ang title dito, ang kapangyarihan ng anak. Si Jesus Christ, pagkabat siya po ay itinuring na lingkod. Ang tawag po sa kanya, Son of God. Sabi nyo nga po, Son of God. Okay na yun. Dito na po ako magpapokus sa Son of God. Ang pinakamataas na level ng Christianismo, pinakamataas na level ng spirituality, pinatawag na sonship. Sino dito gusto maging sonship? Mas mataas na level. Okay, pag sinabi niyo pong sonship, may karapatan ka kasi ikaw ay anak ng Diyos. Sabi mo nga po, anak ng Diyos. Kapag may masinasaliban, kapag nag-pray ka, gagaling niya may sakit kasi anak ka ng Diyos at dala-dala mo yung kanyang pangalan. Kaya nga tinawag na Christian. You carry the name of the Lord. You carry the name of Jesus. Hello. Ano daw po yung pinakamataas na spirituality? Sonship. Sabi nyo nga, sonship. Yung pagiging anak ng Diyos. Mature na anak ng Panginoon. Kaya ang tawag kay Jesus, anak ng Diyos. Mature, Son of God. Now, tingnan natin kung ano po yung verse 17, 18, 19, 20. Dito na po ako magpo-focus. Sabi sa verse 17, datapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Sabi ng Lord, sabi ni Jesus Christ, pakinggan po ninyo ako ha. Doon sa John chapter 1, si Juan Bautista, saan galing? Saan siya galing? Nung sinabi niya, prepare the way of the Lord. Galing siya sa wilderness. Saan galing si Juan? Sa ilang. Si Jesus, saan galing? Saan galing si Jesus? Sa John chapter 1, sabi doon, Jesus Christ came from the bosom of the Father. Galing daw po sa dibdib, sa sinapupunan ng kanyang Ama. Si Jesus Christ galing sa sinapupunan ng kanyang Ama. Ibig sabihin po, siya po ay galing sa Diyos. Siya ay anak ng Panginoon. Galing siya sa bosom of the Father. Kaya siya tinawag na Son. Pakinig kayo mabuti. Mamaya sabi ko sa iyo, bakit napakalaga ng sonship? Kaya, alam niyo po ba may mga problem na hindi kayang isolve ng believer lang? May mga problema na hindi kayang isolve ng disciple level lang? May mga pagsubok, may mga demonyo na hindi kayang palayasin ng servanthood lang, ng friendship na kailangan mo sa sonship. Ewan ko po kung naiintindihan niyo po yung preaching ko. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo. Tuloy ko ba? Okay, una. Sabi dito, gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa din. Naniniwala po ba kayo na yung si Lord Jesus Christ, kung ano yung ginagawa ng Ama, yun yung ginagawa niya? So, ang pagiging son, pakinggan niyo po ako sino yung gusto maging anak ng Diyos? Yung maging mature na anak ng Diyos. Una, kung ano yung ginagawa ng Ama, yun yung gagawin natin. Ang tawag doon, Father's business. Father's business. Sabi mo po, Father's business. Father's business. Nung 12 years old si Jesus, 12. At 12 sa Bible is a number of government. Kaya may 12 disciples. 12 tribes. Ang 12 is government. Nung 12 years old si Jesus Christ, nandoon siya sa templo. Ilang araw na siya nawawala. Anong sabi nung natagpuan siya ng kanyang ina? Anong sabi na, anak, bakit po kami ginaganto? Ang tagal ka na namin hinahanap. Anong sabi ni Jesus Christ? Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na dapat ako'y nasa takaran ng aking Ama? I should be in my Father's business. My Father's house. So sonship is Father's business.
ministry ito? Pastor Aday? Kanino ministry ito? Mayroon. Kanino po? Sama. Politiko po. Alam niyo po, di ba tawag natin kay Lord? Lord? Tama hindi. Dapat, huwag nyo lang siya tawagin Lord. Tawagin nyo rin siyang Father. Kasi sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasukin sa kanya ng langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Marami tumatawag, Lord, 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 pero hindi sumusunod sa Ama. Kasi ang pagiging Ama, kinakailangan maniwala kang anak ka ng Diyos para sumunod ka sa Kanya. Kaya kapag naglilingkod ka kay Lord, hindi ka naglilingkod, hindi lang dahil Lord siya sa buhay mo, kundi nagsiserve ka sa Kanya kasi anak ka ng Diyos. Parang business ng Panginoon, hindi ka papayag na bumagsak ang business ng Panginoon. Kaya kayo, makinig isang mabuti. Kapag okay lang sa inyo ang church bumagsak, ibig sabihin, kayo ay mabilidad, hindi kayo son. Ito po yan sa... Di ko ba kung meron, ang tatay nyo may business. Kunyari, jewelries, at ito yung anak. Papayag ka ba na yung business ng tatay mo bumagsak? Papayag na hindi. No battery, please charge. Opo na. Sige. Tuloy ako. Please, listen. Kung yung tatay mo may business, at yung business mo, business ng tatay mo, papayag ka ba na yung business ng tatay mo, Bluetooth yung business ng tatay mo ay bumagsak, papayag ka? Ha? Kaya si Jesus Christ, yung ministry ng tatay niya, hindi siya pumapayag na bumagsak. Kapag ikaw Kristiyano ka, okay lang sa iyo na bumagsak ang church, bumagsak ang ministry ng simbahan ninyo, ibig sabihin, hindi ka lumalakad bilang anak ng Diyos. Kasi kung totoo kang anak ng Diyos at yung business na yan, ministry na yan, ay business ng Panginoon, hindi ka mapayag na bumagsak yan. No. Thank you, Jesus. It's Father's business. It's Father's business. Ang ministry mo, business mo yung Ama. Sino totoong anak ng Diyos dito? Yung mayroong pakialam. Ang totoong anak ng Diyos, may pakialam sa ministry. May pakialam sa business ng Lord. Hello? Ang mga bayarin, tumatakbo, lumalayas. Pero ang totoong anak ng Panginoon, may pakialam sa business ng Panginoon. Sa business ng kanyang Ama. It's Father's business. Sino dito gusto maging anak at Lord, willing po ako sa business. Willing ako, Lord. Willing ako sa ministry maglingkod sa iyo. Hindi lang dahil sa Panginoon kita, kundi dahil sa Ama kita. Hello? Masakit mo mag-preach si Pastor? Masakit ba? Masakit ba? Kasi ako may Pastor, grabe, masakit ha. Alam mo, buwas-buwasan ko ha, buwas-buwasan ko. Medyo ano lang. Kalma lang ba? Kalma. Hello? Sasabi ni Jesus na ang aming Ama ay patuloy sa paggawa. Gayon din naman ako. So, ang Ama-anak, kapag may pinagagawa ang Ama, doon kumikilos. Kapag walang utos ang Ama, wala tayong gagawin. Kaya ako lang, yung nagpapabay sa prayer mountain ngayon. Kaya sabi sa akin ng Lord, huwag ka muna mag-ministry sa PRP. Huwag ka muna malis ka muna sa Pantiba sa PRP. Umakit ka muna ng bundok. Kasi ang anak, hindi makagagawa kung walang utos yung Ama. Hello?
ipagtatanggol ka niya. Alam niyo, nung bata po ako, isa sa gusto kong palabas sa sinihan. Unang-una kong napanood na palabas sa sinihan. Yung kay Julian Santos at kay Fernando po. Alam niyo ba yung kanta na yun? Yung ano yun? Palabas na yun? Yung isusumbong kita sa tatay ko. You have to develop. Do you believe that your God is your Father? Kaya nga nang tinuruan sila ng Panginoon, hindi siya tinuruan na Panginoon na nasa langit, hindi. Ang tawag, our Father in heaven. Ama namin. Bakit Ama? Hindi sinabi, Panginoon na nasa langit, hindi o. Dahil ang gusto ng Lord, makilala mo siya hindi lang sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa, kundi Ama na may malalim na relasyon sa iyo. Okay lang mo kayo. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos, Ama natin? Ang tatay natin magpo-provide. Si tatay magpo-provide ang pangangailangan mo. Si tatay ang bahala sa buhay mo. Pag may problema nga, si tatay ang lalapit sa iyo. Anak, kaya mo yan. Bangon, anak. Anak, bangon. May business ka ba, anak? May business ako. Sundin mo yung business ko, anak. Gawin mo ko ang ginagawa ko, anak. Dahil ang Diyos ang may plano sa atin. Hindi lang dahil siya, Lord mo siya, kundi siya ang tatay mo na may malalim na relasyon sa iyo. Hello? Kaya kahit wala akong pera, bakit ka nakakamini? Kasi alam ko, hindi ako iwanan ng tatay ko. Bakit? Dala-dala ko yung pangalan ng tatay ko. Dala ko na natin si Jesus. Amen. Amen po ba? Verse 18, dahil dito ay lalo na napilagsikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin. Dahil nagpagaling si Jesus Christ sa panahon po ng Shabbat, ibawal sa kanila magtrabaho sa Shabbat, sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Shabbat, kundi tinawag din naman niyang sariling Ama ang Diyos, na siya'y nakikipagpantay sa Diyos. Alam niyo po ba, nagalit sila kay Jesus, kasi gumawa siya ng himala sa panahon ng Shabbat. Pangalawa, dahil tinawag niya yung Diyos na Ama niya. Alam niyo po ba na ayaw ng demonyo? Ayaw ni Satanas na kayo ay maunawaan ninyo na kayo ay totoong anak ng Panginoon. Kasi sa moment na malaman mo na anak ka ng Diyos, malalaman mo yung mana mo sa Panginoon. Nanay lang na kayo. 55. Alam nyo, sino dito may anak? Alam nyo, yung sabihin ako sa inyo. Dumating na ba sa point ng buhay ninyo? Kapag nawala ako, ano yung may papamana ko sa anak ko? Dumating na ba kayo sa buhay na gano'n? Naisip ba ninyo? Si guys, pag ikaw nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, darating sa point ng buhay mo, maiisip mo, ano ang ipapamana ko sa aking anak? Napakahirap, no? Utang ba? Problema ba? Yung patay ka na, umiyak yung mga anak mo, hindi dahil sa nawala ka, kundi iniwan mo sa kanila yung katagupan na utang. Yung Bombay na dun sa may labas sa Libyan, umiyak niyo yung Bombay. No? Pero mahal ng Bombay yung tatay ko, hindi. Wala na magbabayad. Di ba? Kapag ikaw yung magulang ka, ang unang-unang iisipin mo, what is the best investment na pwede mo i-invest para pag lumaki ang anak ko, mayroong pamana sa kanila. The same likewise, ayaw ng demonyo, kaya nagagalit yung mga tao. Kontrolado ng masamang espiritu. Nung sinabi ni Jesus na ang Diyos ang aking Ama, galit na galit yung demonyo. Kasi ayaw ng demonyo na
sabihin ko sa inyo? Bigyan ko kayo ng kaunting apyaw kung ano yung mana sa akin, Lord. Ano ba? Ako naniniwala ako anak ng Diyos. At dahil alam ko ng Panginoon, ano bang hingin ko sa Diyos, ibibigay niya. At bago ba ako humiling sa Kanya, mayroon na siyang plano para sa buhay ko. Alam niyo po ba pamana sa akin ng Lord? Awit chapter 2, verse 8. Hingiin mo sa akin ang mga bansa at ibibigay ko sa iyo bilang pamana mo. Pag sinabing, ask of me of the nations and I will give you the nations as your inheritance. Ibig sabihin, yung influensya ko. And I believe, yung influensya ko not only here in the Philippines, but go abroad. Yun yung pamana. Pag sinabi mo pamana ng Diyos, ito yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kung saan magiging successful ka. Amen po ba? Sige po, kapiwag ko na lang. Marami pa akong gusto sabihin eh. Marami pa akong mystery dito eh. Verse 19. Sumagot niya si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili kung hindi makita niya gawin ng Ama. So, son can do nothing of himself. Hindi daw kaya gumawa ni Jesus kung wala yung kanyang Ama. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Dapat lagi po tayong nakasandal sa Diyos. Nakasandal tayo lagi sa ating Amang nasa langit. Amen po ba? Verse 20. For the Father loved the Son, sapagat minamahal ng Ama ang anak. Si Jesus Christ na po minamahal ng Ama. At sa Kanya ipinakita ang lahat ng bagay. Makinig kayo. Kapag kayo po anak ng Diyos, ipapakita ng Diyos sa inyo ang lahat ng bagay. Ulitin mo ba? May pinakita na ba sa iyo si Lord? May pinakita na ba sa iyo si Father? Ano yung mana sa iyo, nanay? Ako. Napakahirap mamatay nang hindi mo alam kung ano yung mana sa iyo ng Panginoon. Ano yung ipinangako ng Diyos sa iyo? Ano yung inilaan ng Diyos sa iyo dito sa lupa? Mga kapatid, huwag nawa tayong mamatay na wala na, hindi natin alam kung ano yung mana ng Diyos sa atin. Ano ang pamana sa iyo ng Lord? Ito ba lang, alam mo? Ano ang lupang pangako ng Diyos sa iyo? Pinangakuha ko ba ng Panginoon na kapag sumunod ka sa akin bilang anak ko, pagpapalain kita sa lahat ng gagawin mo? Pinamanahan ka ba ng Diyos sa lahat ng hawakan mo pagpapalain niya? Pinamana ka ba ng Diyos sa lahat ng tutungtungan ng iyong pang mababa sa iyo? Kaya ayaw ng diablo na ikaw ay mag-mature na maging anak ng Diyos. Kasi kapag alam mo anak ka ng Panginoon, alam mo may authority ka. Alam mo may authority ka. Amen. May authority ka laban sa sakit. May authority ka na i-twist yung problema mo. Yung kahirapan, yung espiritu ng kahirapan, mayroon kang authority. Putulin yun. Kasi anak ka ng Panginoon at may pamana sa iyong Diyos. Hello. Share ko na lang. I-share ko na lang. Anak ka ni Lord. May nilaan si Lord na plano sa iyo. May nilaan si Lord na magandang bagay sa buhay. Yung kahirapan, kapag nag-mature ka bilang anak ng Diyos, aalisin ka ng Diyos sa kahirapan. Kasi anak niya.
dito yung gusto maging mature na anak ng Diyos. Hello? Ito, may sample lang ako. No? May sample. Kunyari, may sakit ang tao. Kunyari lang, may sakit. Kunyari si Juan, may sakit. Kapag may sakit si Juan, anong ginagawa? Anong dapat gawin? Magasal, ano ba? Meron po isang church na pinuntahan ko. Okay, hindi na po magtatapos. Sabi nung kaibigan ko, kasi nagtanong na yung pastor ano yung prayer request ninyo? Diba kapag prayer meeting, prayer request? Sabi niya, panalangin naman ninyo ako na gumaling ako. Sabi ko, pwede bang baguhin ang yung prayer? Anong prayer? Instead na pag-pray ka namin na gumaling ka, mag-pray ka ngayon, susuportahan ka namin na ikaw mag-pray sa sarili mo na gumaling ka. Kasi anak ka ng Diyos. Okay, yung Holy Spirit nasa sa'yo. Yung Banal na Espiritu nasa sa'yo. Sarap. Ano yung Bluetooth ito? Anong Bluetooth? Ha? Paano nga ako Bluetooth? Ano? Bluetooth mo nga, Bluetooth. Oo. Anong pangalan ng Bluetooth? Mood mo. Oh, sabi yung Bluetooth niya. Ano pangalan ng Bluetooth? Ha? Ito? Power on. Bluetooth mode. Sige. Mag-pray po ako ngayon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Pwede ba tayo kayo lahat? Ayaw. Thank you, Jesus. Ano ba ito? Yun. Bluetooth connected. Okay. Sige, upo muna kayo. Sa gitna. Sorry. May requirements ako. Ito po ang tawag dito, talit. Ito po, kasi yung piece of tabernacle ngayon. Sorry po. Kapag kayo po ay rabbi, teacher kayo ng Lord. Ang rabbi, tears of the Jesus. Sino, alam niyo ba yung babaeng 12 years na may dugo, pinudugo? Sabi na, hinawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. Yung laylayan ng damit ng Lord, ito po yun. Ito po yun. Todo chip-chip. Ito po yung hinawakan niya. No? Kaya siya bumalik. Ngayon, ganito. Yung tatayo lang, yung gusto lang, ha? Hindi pwede tumayo yung hindi gusto. Ito po, dala ko po yung aking supa. Para hindi ko po yung sound dito. Bagsak na.
Yung gusto maging anak ng Diyos, yung mature na anak ng Diyos. Ito yung punto, ito yung requirements. Sino gusto maging anak ng Diyos? At yung anak ng Diyos na to, mula sa kahirapan, iaahon ng Panginoon mula sa kahirapan patungo sa pagpapalad na ginawa. Yung gusto lang ha, yung ayaw maging anak, okay na lang kayo yan. Okay na lang kayo. Yung saan, yung pag may sakit yung pamilya mo, ikaw yung gagamitin namin para pagalingin ng Diyos yung pamilya mo may sakit. Wala kayong gasto. Kasi yung kamay mo, yung labi mo, lalagyan ng Diyos na kapangyarihan. Gagawin niya na. Yung anak, may plano ang Diyos sa buhay niya. Ngayon, sige, ikipin na. Tumayo, yung gustong maging anak ng Diyos. Close your eyes. Close your eyes. Yung anak na gusto papalain, bigyan ng authority ng Diyos. Those who believe, they have rights to become children of God. They have power. Yung anak, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan para mamahalan. Kung ikaw ito, na gusto mo lang ngayong hapon na ito maging anak mo, Lord, dala-dala mong pangalan mo na kapangyarihan. Itaas ng kanang kamay mo. To receive inheritance. Sabi mo, Lord, Ama, pinamanahan mo ako ng pagpapala. Pinamanahan mo ako ng kapangyarihan. Pinamanahan mo ako, Lord. I will pray. Ngayong hapon na ito, in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, receive it in the name of Jesus. Lahat na may sakit, lahat ng Panginoon ngayong hapon na ito, receive your healing. Oh, Rabahaya, Shikede, Rahade, Yakundaya, Bahade, Kamnaya, Kukarya, Hashem. In the name of the mighty name of Jesus, I rebuke poverty, sickness, cancer, high blood, diabetes, in the name of Jesus. Every sickness in your body. Lord, lahat ng mga baon sa utang, palayain mo sa pangalan ni Jesus. Ang mga ignorante, Lord, bigyan mo ng karunungan in the name of Jesus. Lord, that we may grow as mature sons of God. Ura baba shikira mahadaya da shikira. Naniniwala ba kayo mga kapatid na you are blessed? Naniniwala kayo, pinagpala kayo ng Diyos? Naniniwala ba kayo na lahat ng pupunta niya magpapalain kayo ng Diyos? Naniniwala ba kayo na karunungan ng Panginoon dala-dala niyo? Naniniwala ba kayo na kamay niya magiging kamay ng Panginoon na lahat ng hawakan niyo magpapalain ng Diyos? Lahat ng tututunan niyo pa magpapalain ng Panginoon? At dala-dala mo ang kanyang kapangyarihan, dala mo ang kanyang karunungan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapayapaan. Declare it in the name of Jesus. Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, makakaahon sa hirap ang aking pamilya dahil ako'y nakapagmana ng Diyos. Dahil ako'y anak ng Panginoon. Thank you, Lord. Ihiban ko po yung syupar. Pag-ihip ko po ng syupar, receive it. Receive it. Receive it. Thank you, Lord Jesus.
you, Lord, the glory and honor and praises to you alone. In Jesus' mighty name. Amen. Binabagal mo kayo, Pastor. Wala pa kami sila. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ayan. So, kung hindi man tayo